Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Ang oras ganap na alas 9:49 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Alright. Good morning Pilipinas. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Mga gili kong taga-subaybay, kayo po ay nakikinig dito sa KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa.
dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa ating himpilan ng responsableng mga mamamayag dito sa Kalsado Broadcasting Service, RMM News TV. Ano man ang lahi at lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. At siyempre naman po mga kababayan, sa pangalan po ng ating station manager, publisher, President CEO, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At siyempre naman po mga kababayan, ito po ang ambang lingkod ninyo, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko, ang Mindorinyong Midnight Boy. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Anyway, samahan po ninyo ako sa looban ng 2 oras ng ating pagtatanghal upang ihatid ang mga halagang mga minsay at mga balita na nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-studio to mula sa bulwagan ng baletian ni Kuya Alan Bordeos, Ate Cora Biernes, Ate Joy Pasco at kay Kuya Jack Frost Bordeos. Likewise, ganun din po sa ating Studio 3 mula sa bulwagan rin ng balita ni Bisayang Tisoy, ni Kuyang Wayne Espino Lawson. At ganun din po sa ating bulwagan ng balitaan dyan sa Studio 4 sa Zambales Region 3 mula kay Kuyang Paul Candelaria, kay Kuyang Miguel Bourbon at kay Kuyang Stephen Sabati Aludo. Anyway, launching na po ang ating palatuntunan upang ihatid ang mahalagang pag-uulat ng ating mga Kalsado Patroller na ngayon po ay naka-standby sa iba't ibang area ng ating kapuluan dyan sa Calabarzon, Mimaropa at Mega Manila. Likewise, ganun din po sa ating mga Kalsado Patroller na nasa area ng Kabisayan at Kamindanawan. Mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kasamahan, lahat ng ating mga correspondent sa iba't ibang dako ng mundo. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga columnista at writer ng Balitang Kalsado. Good morning, good morning, good morning, Pilipinas. Good morning mga kababayan. Naway ang kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo ay sumalagi sa bawat sambayanang Pilipino. Ang maging mapagpakumbaba at mapagpatawad sa taong nagkasala sa inyo'y higit na mahalagay ang inyong sila'y bigyan ng ikalawang pagkakataon o mga bagay na pangunawang kinakailangan ng ating kapwa, sapagkat ang magpakumbaba dito sa lupa'y itinataas sa kalangitan. Sabi nga'y ang pagpapala ng ating dakilang may kapal ay laging sa inyo. Anyway, good morning kay Maribel Remoya ng Lungsod ng Calapan. Magandang umaga sa lahat ng mga taga Calapan City dyan sa Oriental Mindoro. Thank you for watching kay Kuyang Miguel Bourbon. Likewise, samahan ng KPP Divine Healing Power. Magandang umaga sa inyong lahat. Kapagpalang umaga po. Yan, sa lahat po ng mga miyembro ng Divine Healing. Yan sa lugar ng Oriental Mindoro. Yan sa lugar ng Barangay Bangkatan sa panguna ni Kuyang Ansel Arroyo. Ni Sister Merlina Padriquilla. At yan naman po sa lungsod ng Calapan. Yan sa Sitio Bulalo, Barangay Baliti. Panguna naman po ni Brother Rubin Pamilara, Brother Gerald Gasik, Brother Celso Reto, then Brother Fernand Fascia, yan, si Brother Mick Aceveda, yan. At ganun din po kay sa lahat po ng mga brother at sister na nandyan. Magandang umaga po sa inyong lahat at sabi nga'y pinupuri ko po yung inyong mabuting paglilingkod, yung inyong pagtulong, at pagbibigay suporta sa mga taong nangangailangan ng iba yung tulong sa magitan ng inyong mga
panggagamot. Kaya nagpapasalamat po kahit po ang inyong abang lingkod sa pamagitan po nila. Sila rin po yung tumulong sa akin upang sabi ngayon mapaayos yung aking kondisyon ng kalusugan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at paggabay sa akin. Anyway, ang oras ganap na 5 minuto bago mag-ikasampo ng umaga. Kuyang Dan Turbeles, standby report. At syempre, si Kuyang Landuluto. Yan serya naman po ng Cavite, standby report. Kuyang Joseph Elias Puntogon ng National Capital Region, standby report. Then ganun din po sa ating kasado patroller na nasa lugar ng Quezon City, si Kuyang Jun Santosidad. Yan, standby report. Anyway, tuloy-tuloy na po ang ating pagsasayang papawid ng lahat ng ating mga balita. Okay, bigyan po natin ng daan ang pag-uulat ng ating kasado patroller na nandyan po sa lugar ng lalawigan ng Rizal. Ito po ay may kinalaman mga kababayan sa LGU Antipulo, Rizal mula sa Piso Public Employment Service Office ang panawagan sa mga membro ng UWA Overseas Women's Workers Admin at sa kanilang mga kapamilya dahil sa benepisyo na ipamamahagi sa mga OFW active at inactive dalhin ang Xerox copy ID ng passport. Ang detalye po ay magmumula sa ating kasado patroller mula kay Kuyang Dan Turbeles. Kasado Patrol Report. May pag-uulat ang ating Kasado Patrol na nasa area at lugar po ng lalawigan ng Rizal sa lungsod ng Antipolo mula kay Kuyang Dan Turbeles. Alright, Kuyang Dan, sige, iputok mo na yan. Yes, likewise, Kuya Arnold, at magandang umaga. Nanawagan ang pamahalaan ng lungsod ng Antipolo sa mga Antipolinyo mula sa Piso Public Employment Service Office sa darating na Biyernes itong September 20, taong kasalukuyan, oras ng alas 8 alas 5 ng hapon ay magkakaroon anya ang itong Overseas Women's Workers Administration Calamity Response Operation para sa mga membro ng OFW active or inactive, basta membro anya at maging membro ng UWA, Overseas Women's Workers Administration, dyan sa lugar nga ng Tumulong Park area, gaganapin. Ito, Kuya Arnold, at ilang mga paalaala lamang anya sa mga makikilahok sa mga nasabing aktibidades sa araw ng Biyernes na nabanggit na oras na kailangan anya na magdala lamang ng valid ID ng UWA, lalo na kung ang naging membro ng OFW mismo ang pupunta at siya lang po anya ang makakakuha ng kanyang benepisyo. Kung ang OFW naman anya ay nasa ibang bansa pa ay isa sa kanyang kapamilya ay maaring pumunta at magdala lamang ng kopya ng Xerox copy ng pasporta, Kuya Arnold, o kahit anumang patunay na ikaw ay isang OFW o dating OFW. At ang mga magkiklim naman ito na kamag-anak naman at magdala lang ng ID naman na kapamilya siya doon sa OFW. Nakaanak niya itong OFW nga nasabing bansa nga nandoon pa sa ibang bansa, asawa man o kapatid man na OFW. Anya, huwag kalimutan dalhin ang passport o kopya sa araw mismo ng UWA operation whilst doon sa nabanggit sa Tumulong Park area. Itong sinasabing benepisyo na makukuha ay 1,000 pesos na qualified
beneficiaries ang magkakamit ang natatanggap mula sa PUA Overseas Workers Administration Operation Calamity. Para anya sa mga katanungan, maaari anya ay makipag-ugnayan sa Public Employment Service Office o PISO sa telepono na 8689-4502 at sa cellphone number 0976-312-4925 or makipag-ugnayan sa kanilang opisina sa office sa Facebook sa https www.facebook.com/Antipolo-Piso. Ito si Kasado Patrol 47 Dan Torbelis na live sa TV sa News TV. May Dario pa. Alright, maraming salamat sa magandang iniulat ng ating Kasado Patrol. Mula pa rin po dyan, seri at lugar ng ating lalawigan ng Rizal, si Kuyang Dan Torbeles. Thank you, Kuyang Dan Tor. Anyway, dakuan po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patroller na nasa lugar ng lalawigan ng Cavite. Mula pa rin sa ating Kasado Patrol 25, Kuyang Lando Luto. Kuya Lando, standby. Report. Kasado Patrol Report. Alright, Kuya Lando, good morning. Yes, maraming salamat sa iyo, Kuya Arnold. At maraming salamat sa ating taga-subaybay ng Kimis, RMM, Radyo TV pa at sa Gabay at Patnubay radio program. Samantala, Kuya Arnold, at bago ko pinasasalamatan ko ang aking mahal na patron since ng Las Navas, ang Our Lady of Nativity, ang patron since Mama Mire sa ginanap na September 7 and 8 at Town Pista. I warmly welcome our most reverend Father Bishop Nali C. Buko, the Diocese of Catarman, Northern Samar, and most reverend Emmanuel C. Trans, the Diocese of Catarman, at siyempre, ang aming Hermano Mayura, 2024 na si Ginang Tislo. Yan na, Kuya Arnold, pinasalamatan ko ang aking mga kababayan sa nakaraan na Town Pista sa aking pag-uwi itong taong ito, Kuya Arnold. At doon din po, at sa isinagawang alam na yung camping 24, naging matagumpay naman at puno at galak ang tuwa ang bawat isa. Kahit tandas na ay mula pa noong 1966 at yung 24 1983 ang naging host na tawag ito na kaninang ito ang first play Kuyang Lando, pit ng konti. Medyo nawawala ang iyong signal. Nawawala ka sa airy. Okay, go. Iyan Kuya Arnold. Ito nga pinangunahan ng kanilang batch 1980. Ang si Florida Holbitado or Ornada. Ito yung Kuya Arnold, bago ang parada ay nauna nang ginanap ang kanilang noong September 9 ay ang kanilang community outreach tulad ng libre medical at libre gamot, libre gupit, libre check-up at siyempre ang kanilang giveaways na kanilang pinamahagi. At inastisdihan ito at isinama ang labasto ng mga tanyag na maging doktor na rin na sina Doktora Sui Silahes, Doktora Porcia Lectana. Ito yung nag-assist sa naturang community outreach na pinangunahan ng host ng batch 1980. At siyempre ang aking batch 1981 ay umatin din. Aking batch alumni homecoming na ito ay naging matagumpay naman at puno ng galak at tuwa ang naging celebration ng gabing yun. At ako
ito ay umatin din ang aming organizer ng naturang alumni homecoming na si Dr. Sui Silaes na nagbuhat pa ito ng Los Angeles, California. At ang aking pinsan na si Nini Chuto na nanggaling naman ito ng Toronto, Canada. Yan ang pinasalamatan ko rin ang aming Municipal Mayor Ginoong Arlito Isan at ang kanyang Vice Mayor Minda Mercaderta at ang kanyang mga Town Councilor. At samantala ito, Kuya Arnold, ito naman, Kuya Arnold, na 20 million na pesos ang napanalunan ng isang estudyante mula dyan sa probinsya ng Leyte, Kuya Arnold. Tumataging tinito na 20 million ang napanalunan ng isang bata sa kinanap na International Science Competitions na nag-breakthrough Junior Challenge at tinanghal na Grand Prize winner ang Pride of Leyte Samar. At ito ay pinangalanan na si Hilary Dayan Andales, Kuya Arnold. Gamit niya ang kanyang project na pinamagatang niyang Relativity and Equivalence of Reference Frame. Ito ang kanyang tema, Kuya Arnold. Ito ay tinaluan, ito ay nag-participate ito. Ang mga kalok dito ay 11 mga bansa sa buong mundo. At atanging nga itong pinala itong batang ito na nanggaling sa lalawigan ng Leyte na pinarangalan ng isang 20 million grand prize, Kuya Arnold. Congratulations, Hilary Dayan Andales. Maraming salamat at proud of Leyte, Kuya Arnold. Ito ay pinasalamatan din ng kanyang mga guro at ang mga division superintendent sa nasabing paaralan. Mula pa rin dito sa lalawigan ng Cavite, ako si Tabolel, Kasado Patrol Unit 25, nagulat para sa Kabayan Patnumay ng KBS RMN News, radyo na, diaryo pa. Back to you muna, Kuya Arnold. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 25 mula pa rin dyan sa area ng Calabarzon, dyan sa lalawigan ng Cavite, Kuyang Lando Loto. Thank you, Kuya Lando. Kasado Patrol Report. Isunod po naman natin ang pagulat ng ating Kasado Patrol 47 mula dyan sa area at lugar ng Quezon City, Kuyang Joseph Elias Bontogon. Kuyang Joseph, good morning! Good morning po, Kuya Arnold, at sa ating station manager na si Kuya Alan Bordillo. Sa lahat ng mga tagapagsubaybay at tagapakinig, ito po ang aking balita. Ayon kay Philippine Statistics Authority, Assistant National Statistician Emily Pagador, na 55 milyong physical card ang naiprint mula sa halos 90 milyong rehistradong Pilipino. Ayon pa sa ulat, ibig sabihin, 35 milyon ang bilang ng mga rehistradong individual na wala pang physical na card sa ngayon. Ngunit para kay Pagador, ang isang digital ID ay valid tulad ng isang physical na card at sa katunayan, sinabi niya sa isang digital world, ang mga tao ay gumagamit na ngayon ng digital services. At the end of the day, hindi na natin kakailangan talaga physical because of the digital aspect of our national ID na form. They can access their national ID already and enjoy the benefits of being registered to the national ID system. Dagdag pa ni Pagador. Mula rito sa Metro Manila, ako po si Joseph Elias Bontogon, Kasado Patrol number 49, na nag-uulat sa gabay at patnubay ng KBS RMN. Daryo natin sa... Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 47 mula sa National Capital Region, Kuyang Joseph Elias Bontugon. Thank you, Kuyang Joseph. Ano ka, Kuya? May national ID? Ang oras ganap na alas 19 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps.
At syempre naman po mga kababayan sa paghatid ng Gold9 Plus Probiotics na may mga benefits effective in preventing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol buildup, asthma, hypertension, and kidney diseases, help in regulating normal blood pressure, and maintains normal blood sugar level, boosts immune systems, helps in healing wounds faster, perks up body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotics, all natural extracts, includes the following: Stevia plant, Ampalaya, Serpentina, Malunggay, Acetaba, Insulin plant, Banabas, Sambong, and Mangustin. Ito ay sa paghatid ng Gold9 Plus Probiotics at sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayran ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Alas 10:11 ng umaga, ito ay hatid ng KBS or MM News TV, Radyo na Dyaryo. Today is Tuesday, September 17, 2024. Mga kababayan, halina po kayo at makinig sa ating mga nagbabagang mga balita at mga impormasyon na naganap dito sa ating loob at labas ng ating bansa. Anyway, magandang umaga kay Jessa de los Reyes Regala. Thank you for watching. At kay Hulika, thank you for watching. Alright, mula naman kay sa ating kasado patroller, kay Kuyang Dan Torbeles, ang ating kasado patrol ang ating kasado patroller dyan sa lugar po at area ng Antipolo na si Kuyang Dantor na sa ngayon po ay sabi nga long time no see Kuyang Dan. Ayan, sana ay sumaiyo ang palaging pagpapala yan ng ating dakilang may kapal yan. At sabi nga ay talagang medyo naka-recover ka rin sa iyong mga misyon. Yan. Alright, mabuhay ka Kuyang Arnold at ang kasado KBS RMM News TV team, and God bless. Thank you Kuyang Dan at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. DSWD tulong para sa TS30 mga pamilyang tinamaan ng kanlaon, nanguna sa 48 milyong pisong halaga. Round 1. Ready, go! Ayon sa Department of Social Welfare and Development, Lunes ay naglaan ng isa ng mahigit na 48.14 milyong piso humanitarian aid sa mga pamilyang apektado ng dumaraming kaguluhan sa Tropical Storm Perdi at Mount Canlaon. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumblao, nagbigay ang ahensya ng 37.67 milyong halaga ng humanitarian assistance sa mga pamilyang apektado ng patuloy na aktibidad na bulkan ni Canlaon at pagsabog nito noong Hunyo ng taong ito, at 10.47 milyong piso para naman sa mga pamilyang tinamaan ni Perdi 2 araw na ang nakalipas, kabilang sa 48,149,794 pesos na tulong na ibinigay sa mga apektadong individual, ang food and non-food items at cash assistance, sabi ni Dumblao, Assistant Secretary for Disaster Response Management Group din ng DSWD. Kabilang sa mga humanitarian aid na ipinamahagi sa mga naapektuhan ng Canlaon, ang 7,390 kahon ng family food packs at 15.97 milyong pisong financial aid sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situations. Sa kasalukuyan, sinabi ni Dumblao sa 17,279 pamilya o 57,226 katao sa 23 barangay sa Western Visaya at Central Visayas ang napektuhan ng kaguluhan ni Canlaon. Aniya, nakatanggap ang mga biktima ni Typhoon Storm Perdi ng 11,878
FFPs at 73,000 pesos cash assistance sa ilalim ng AICS. Ayon sa kay Dumlao, apektado ng tropical storm ang 98,274 na pamilya o 357,906 sa 764 barangay sa region ni Maropa 5, 5, Western Visayas, Central Visayas, Siam. Sa Central Visayas, 9. Sa Zamboanga Peninsula, 10. Northern Mindanao, 12. Sac-Sargent at Bangsamoro, Automos, Region and Muslim Mindanao, dyan sa BARM. Alas 10:15 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV Radyo Najaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Samantala, government effort to manage development, bawasan ang probable incidents lauded. Round 1. Ready, go! Binanggit ng isang House leader nitong Lunes ang mga fiscal strategy ng gobyerno para mapanatili ang utang ng bansa, mabawasan ang probable incidents at mapapabuti ang tax collection efficiency sa mga debate. Sa plenary sa panukalang 6.352 trilyong piso sa 2025 national budget, inawi ni House Appropriations Committee Senior Vice Chairman at Marikina City 2nd District Representative Estela Kimbo ang mga alalahanin sa tumataas na utang ng bansa na nakatayo sa 15.67 trilyong piso, na napansin na ang pamahalaan ay nasa tamang landas upang mabawasan ang ratio ng utang sa gross domestic products mula sa kasalukuyang 60.9% hanggang 56.3% sa 2028. Ipinaliwanag niya na ang susi sa pamamahagi ng utang ay ang pagtiyak na ang mga hiniram na pundo ay ginagamit ng produktibo upang mapabuti ang paglago ng ekonomiya habang pinapalaki natin ang ating GDP. Ay napapabata natin ang debate to GDP over time. Sinabi niya na ang gobyerno ay nagpoprotekto ng isang deficit sa 1.537 trilyong piso para sa 2025 na may gross borrowings na umaabot sa 2.545 trilyong piso na makakatulong sa pagpupundo ng panukalang plano sa paggastos para sa susunod na taon. Sa pagpapabuti ng revenue collection ng gobyerno, binigyan diin ni Kimbo ang pagpasa ng Republic Act 11976 o ang AC of Paying Taxes Act na naglalayong gawing makabago at mapataas ang kahusayan at pagiging epektibo ng tax administration at palakasin ang mga karapatan ng mga nagbabayad ng buwis. Ito naman po ay nagpo-modernize ng ating tax administration at pag-improve ng ating collection efficiency. So ang ginawa po nito ay nag-simplify ang ilang mga tax processes at makapag-provide ng mga facility. Nang sa ganon ay mapadali ang pagbayad ng buwis ng ating mga kababayan, particularly through electronic channel, sabi ni Kimbo. Binigyan din ni Kimbo ang tagumpay ng pamahalaan sa pagbababa ng poverty incidence mula 18.1% noong 2021 hanggang 15.5% noong 2023 dahil sa pagtaas ng trabaho. Na batid na ang unemployment rate noong Hunyo 2024 ay bumaba sa 3.1% na pinakamababa sa loob ng 2 dekada.
Samantala naman tumaas naman ang 96.9% ang employment rate ng bansa noong Hunyo 2024 mula sa 95.5% noong Hunyo 2023 at 95.9% noong Mayo ngayong taon. Salamat sa mas magandang employment figures, nakita natin ang patuloy na pagbaba ng kahirapan, pahayag ni Kimbo. Sinabi ni Appropriation Committee Chairman Elizalde Co na tiniyak ng panukalang budget ang pagpupundo ng mga programa at proyekto ng publiko na may mga pangunahing lugar na ng focus na pag-unlad ng tao at lipunan, paglikha ng trabaho at pagpapabuti ng infrastruktura at pamamahala. Alas 10:20 ng umaga, ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Ito ay sa paghatid ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Samantala, Korte sa Valenzuela pinayagan si Alice Go na dumalo sa Senado sa pagdinig ng pugo. Round 1. Ready, go! Ipinagkaloob nitong Lunes ng Regional Trial Court Branch 282 sa Valenzuela City ang kahilingan ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na payagan ang dismissed Banban Tarlac Mayor na si Alice Go na humarap sa pagpapatuloy na inquiry nito sa mga illegal Philippine offshore gaming operators o PUGOS sa pagkilos sa kahilingan ng Komite ng Senado at pagkilala sa kapangyarihan nitong magsagawa ng mga katanungan bilang tulong sa pagsasabatas, binigyan ng pahintulot ni Guo. Si Guo, ha? Na magpatutuo sa pagdinig nitong Martes na magsisimula ng alas 9 ng umaga. Ayon sa kautusan nilagdaan ni Presiding Judge Elena Amigo Amano, pinatasan ng Valenzuela Artesia ang Philippine National Police na magbigay ng may gipit na security protocol sa pagdadala kay Guo sa Senado sa Pasay City at nangangailangan ng written report mula sa Report Services Unit. Noong nakaraang linggo, inilipat ang kasong grab laban kay Guo mula sa isang mahababang hukuman ng Tapas, Tarlac sa Valenzuela, RTC dahil sa kawalan ng jurisdiction sa ilalim ng Republic Act 10660. Functional and Structural Organization of the Sandigan Bayan. Pagkatapos ay pinadala ni Senate Deputy Minority Leader at Committee Chairman Rizon Tiberos ang request letter para napayagan ang physical na anyo ni Guo sa harap ng Senate panel. Inaasahan ng mga senador na makakakuha pa ng karagdagang impormasyon mula kay Guo kabilang ang mas malawak na larawan ng kanyang network at ang umano'y pagkakaugnay niya kay Sual Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Alas 10:23 ng umaga, ito ay hatid ng PBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Samantala mga kababayan, obstruction of justice nakitang ikakaso laban sa abogado ng QOGC at mga executive. Maaaring marap sa kasong obstruction justice ang mga opisyal at abogado ng Kingdom of Jesus Christ or QOGC dahil sa manoy pagtulong sa kanilang leader na si Pastor Apollo Kibuloy na umiwas sa pag-aresto ayon sa Philippine National Police. Nitong Lunes, definitely from their side may mga identified QOGC officer and illegal representatives na very vocal from the start na wala si Pastor Kibuloy sa loob ng QOGC compound. Payag ni Philippine National Police spokesperson Colonel Jen Pardo sa press briefing na ginanap sa Camp Crame sa Quezon City.
Nagtago si Kibuloy matapos siyang ipag-utos ng aristuhin ng isang korte sa Pasig City dahil sa non-bailable offense na qualified human trafficking. Naharap din siya sa kasong child sexual abuse sa Quezon City Regional Trial Court. Siya na ang apat niyang co-accused aides ay napilitang sumuko noong September 8 matapos ang 16 na araw na pagkuha ng pulisya sa 30 ektaryang KOGC compound sa Davao City. Ayon pa rin kay Pardo, may plano na ring operasyon ang PNP para sagipin ang iba pang inabuso ni Kibuloy tulad ng inihayag ng 5 biktima. Pinag-uusapan ngayon ni yan yung possible rescue operations na pwede nating gawin dahil according sa mga biktima na nakaalis na ay marami pa silang mga kaibigan at mga kasama nila doon din sa organisasyon nila na nandoon pa sa loob ng natatakot, sabi ni Pardo. Nakuha ng Philippine National Police ang personal na impormasyon ng mga supported victims na natatakot sa mga Angels of Death kung ano ang tawag sa umano'y private army ni Kibuloy. Hinikayat ni Pardo ang mga biktima na humingi ng tulong sa mga nasa labas ng KOGC. Nakatakda aniya ang PNP na magsampa na mas maraming kasong child abuse laban kay Kibuloy base sa pahayag ng 5 biktima na minor de edad pa noong panahon ng krimen. Ayon ka rin kay Pardo na pag-alaman ng mga investigador ang pattern ng pang-aabuso kay Kibuloy sa mga minor de edad na biktima. Aniya, nakikipagtulungan ang PNP sa mga concerned government agency. Hiniling din ni sa Firearms and Explosive Office na bawiin ang mga lisensya ng mga miyembro ng Angels of Death kabilang umano ang mga Army Reservists. Si Kibuloy ay nakakulong sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame, Quezon City habang ang kanyang mga co-accused ay inilipat na sa Pasig City Jail. Alas 10:27 ng umaga, ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service or MMNews TV, Radyo na Dyaryo pa. Yan ang mga sinasabi po natin at atin pong madalas na binabanggit. Katulad nga po yung sinasabing obstruction of justice. Yung pong pang-aabuso sa kapangyarihan. Itong mga defense ni Kibuloy ay nagpupup ng kriminal. Sabi nga itinago nila yung mga maraming mga opisyales ng QGC. Kaya yan nga po ang ating pinananawagan sa ating mga taong bayan. Sabi nga po ay yung ikang pagkukup, ba may batas tayo mga kaibigan at mga kababayan na yung ikaw ay magtago o itago mo yung kriminal ay mayroon kang pananagutan sa batas. Ito na nga po yung ating sinasabi sa ating mga taga-subaybay at sa lahat ng ating mga kababayan. Kaya yung lahat po ng mga inabuso ni Apollo Kibuloy ay magsalita na kayong lahat at aminin nyo na sa madla yung ginawang kalapastanganan sa inyo itong taong ito. Para na sa gayon po, ang katulad niya ay huwag pamarisan ng kahit na sinong leader na nagtatago sa likod ng Biblia. Sabi nga lang naman po sa ating banal na Biblia. Kasi ginagamit po nila yan para iligaw yung paniniwala ng tao, lalo na sa pananampalataya. Kaya nagiging magulo po yung mundo Dahil nga po sa ganyang paglilihis doon sa katotohanan sa sinasabi doon sa banal na kasulatan. Kaya nga po sa lahat po ng ating mga nakikinig sa araw na ito, isa pong mahalagang palaala sa inyong lahat. Na ang katulad ng ginawa ni Apollo Kibuloy ay huwag na po sanang pamarisan pa ng ibang nagnanais at naghahangad na abusuhin ang tiwala sa kanila ng taong bayan at ng taong mga nananampalataya sa kanila. Sabi nga po ay bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit.
o yung gumamit kayo ng aral at salita na nagmula sa banal na kasulatan at gagamitin nyo po sa kabuktutan o sa kasamaan para lamang ikay magpayaman, para ikay gumanda ang buhay, at pagkatapos na ikaw ay gumanda ng buhay at naging marangya, ganito na ang gagawin ng isang namumuno o mga opisyalis ng isang samahan. Kaya ito po ay aral at leksyon na sa lahat po ng ating mga maraming kababayan na ang nangyari pong ito kay Kibuloy ay pwede rin pong mangyari kahit kanino man po sa inyo. Sapagkat sabi, hindi habang panahon ay laging naitatago at naikukubli yung inyong mga kasalanang ginawa sa inyong kapwa, lalo na po sa mga kabataan. Hindi ka ba nangilabot, Apollo Kibuloy, sa ginawa mong iyan? Na pang-aabuso mo. Sabihin na natin kasinungalingan ng lahat. Ako sa iyo. Pero bakit halos, ha? Hindi lamang isa o dalawa o nasa bilang ng daliri ng iyong mga kamay at ng iyong mga paa ang siyang nagsasabi at nagsasalita na yung pang-aabusong ginawa ninyo at sa buwatan ng iyong mga itinalagang mga opisyalis ng iyong samahan o ng iyong relihiyon. Na saan ka nagkita bilang adopted son ka ng God, ng Diyos? May ganyan bang ginawa ang Diyos para sa tao? Pambihira ka talaga, kapatid. Ito naman po mga kababayan ay isang mahalaga lamang po na komento ng inyong abang lingkod bilang gabay at patnubay sa lahat ng ating mga nakikinig. Sapagkat sabi nga po, kapag ikaw ay naghawak o nagkaloob sa iyong kapwa ng iba yung pagbubukas isipan para sa kapasunod sa pamagitan ng pananampalataya at pananalig ukol sa Diyos, sana'y maging straight ka. Huwag kang gagawa ng anumang uri ng pagkakasaloy kapapahamak ng iyong kapwa sa pagitan at sa pamagitan ng iyong pagbubukas pangaral. Maraming madadamay at marami ang naapektuhan itong ginawang ito ni Apollo Kibuloy sa ibang mga matuwid ang landas. Kaya excuse me po sa lahat ng ating mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunang gabay at patnubay. At yan po ay hindi naman nakaila sa bawat isa na marami po ang katulad ni Kibuloy na bagamat nasa kapangyarihan o nasa pagtitiwala ay umaabuso't abusado. Ginagamit yung obstruction of justice sa kanyang mga kababayan o anuman. Kaya siyempre pagkikinag-judgment ng sino man tao dapat kinakailangan maging patas ka at hindi maging bias para lamang sa iyong sarili. Ika ngay sa tawag ng laman, ikaw ay natukso. May lingkod ba na ganyan? Kaya sabi nga po ay isa po itong pinaalala po natin na isa po yan sa mahalagang mensahe sa mga tao na sarado ang isipan. Kinakailangan po ibuksan po ninyo ang inyong isipan at huwag po kayong matakot na ihayag ang inyong mga saloobin. Kung ikaw ay ginawa ng pang-aabuso ng kahit na sino paman, lalo na po sa mga minor de edad, huwag po kayong mag-atubili na magsumbong sa pinakamalapit natanggapan ng mga kapulisan o sangay ng ating gobyerno. Sapagkat sabi nga po ay pinoprotektahan lalo na yung mga minor de edad ng ating DSWD at ng lahat ng mga sangay ng ating gobyerno na uukol diyan sa ganyang klase ng pang-aabuso. Alas 10:34 ng umaga, ito ay atid ng PBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay sa paghahatid ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayran ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Samantala, abogado hangad na mapawalang bisa
panuntunan ng COMELEC sa mga nominado sa party list. Round 1. Ready, go! Naghain ng petisyon si Abogado Romulo Macalintal sa Korte Suprema na questionin sa bisa ng resolusyon ng Commission on Election na magpahintulot sa mga public officials na magpatuloy sa paghawak ng pwesto kahit sa nominado bilang party list representative. Sa 28 pahinang petisyon, hiniling ng election lawyer ng SC na ideklara ang unconstitutional Section 11 Rule 2 ng COMELEC Resolution number 10045 na may pitsang August 28, 2024 na bukod sa iba pa ay nagtatakda na ang mga pampublikong opisyal na tumanggap ng nominasyon bilang kinatawan ng party list ay maaaring magpatuloy sa panunungkulan kahit na matapos ang pagtatanggap ng kanilang nominasyon. Pinagtatalunan ng sulit ni Macalintal na ang panuntunan ay paglabag sa seksyon Artikulo 9B ng Saligang Batas at umiiral na jurisprudensya na walang opisyal na serbisyo sibil ang maaaring makinibagi, tuwiran o hindi direkta sa anumang aktibidad sa politika ng halalanering o partisan sa mga nakaraang halalan tulad sa 2022 national at local elections. Napaka-consistent COMELEC sa panuntunan nito na ang public appointed official ay dapat ituring na ipso facto na magbitiw sa pwesto at kailangang magbakante ng pareho sa mga file ng certificates of nomination ng acceptance of nomination sa party list elections na itinadhana sa August 20 na itinadhana po noong August 2021 o Resolution number 10717, sabi ni Macalintal. Aniya hindi kapani-paniwala na biglang lilihis ang COMELEC sa mga patakaran at assigned role ng COMELEC kung hindi ito pipigilan ng Korte Suprema ay nagbubukas ng floodgates sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno upang humingi ng nominasyon bilang nominado ng mga party list group na magbibigay sa kanila ng ganap na kalamangan sa larangan ng politika sa pinsala at prejudice ng mga kandidatong hindi konektado sa gobyerno. Alas 10:37 ng umaga. Ito ay hatid ng PBS RMM News TV, Radyo na Diaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, PCG probes undocumented Chinese crew ng PS dredging vessels. Round 1. Ready, go! Inimbestigahan ng Philippine Coast Guard ang isang dredging vessel na may watawat ng Pilipinas na may 6 na umanong undocumented Chinese crew. Sa incident report Lunes, sinabi ng Philippine Coast Guard na nakaangkla ang MV Sangku 1, isang hopper dredger ship sa Nabotas Port noong Linggo. Nang makatanggap sila ng report na nagsasabing undocumented Chinese ang mga tripulante ng barko. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard Response Team na may 5 Chinese national at isang Filipino-Chinese national ang sakay ng barko. Ang mga crew ay nagsabing ang kanilang mga legal na dokumento at pasaporte ay nasa opisina ng kanilang kumpanya. Nakakakolekta na ang Philippine Coast Guard ng mga kaukulang dokumento kabilang na ang lista ng crew logbook ng barko at iba pang magagamit na talaan para sa investigasyon. Kung mapapatunayang nagkasala sa paglabag sa Philippine Immigration Laws, ang concerned crew ay sasailalim sa deportation process, sabi nito. Nakipag-ugnayan na ang Philippine Coast Guard sa Bureau of Immigration upang tumulong sa pag-verify ng legal status ng mga tripulante ng barko. Bukod dito, magkaroon ng mga katanungan tungkol sa mga legal na
Obligasyon ng kumpanya sa mga pag-aalala sa crew na hindi pinahayag na listahan ng crew. Kung mapapatunayang nagkasala sa paglabag sa Maritime and Immigration Regulations, ang kumpanya ay haharap sa naaangkop sa multa o parusa, sabi nito. Nakikipag-ugnayan na rin ang Philippine Coast Guard sa Department of Foreign Affairs at Chinese Embassy para sa diplomatic communication. Alas 10:40 ng umaga, ito yatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Radyo na dyaryo pa at ng ating pahayagan ng Balitang Kasado. Ang pahayagang balansi at totoo, National News. Kasado Media Group. Samantala, House of Representatives tinapik ang PNP para mahuli si Harry Roque. Round 1. Ready, go! Tinapik ng Kamara de Representantes ang ng Philippine National Police sa pag-aristo kay dating presidential spokesperson Harry Roque na itinuturing na tumakas matapos na ma-cite and contempt ng SOR. Lahat ng law enforcers na nakatanggap ng kopya ng contempt order, pwede nilang aristuhin si Atty. Harry Roque kung makita nila. Inatasan ang PNP na tulungan ang House Sergeant at Arms sa paghahanap kay Roque, pahayag ni PNP spokesperson Colonel Jen Pardo sa press briefing sa Camp Crame, Quezon City nitong Lunes. Tumuloy na raw ang Criminal Investigation and Detention Group o CIDG sa dalawang kilalang address ni Roque sa Metro Manila, ngunit wala ito roon. Si Roque ay binanggit sa contempt at inutusang i-detain sa SOR building dahil sa pagtanggi nitong magsumiti ng subpen documents kaugnay ng umano'y pagkakasangkot nito sa mga illegal Philippine Offshore Gaming Operators or PUGOS. Kabilang sa mga subpen documents, ang kanyang statement ay assets, liabilities, and net worth sa mga record na konektado sa kanyang family firm sa Bencham Holdings. Gayon din ang isang transaksyon sa lupa sa Parañaque City. Sa kabila ng maraming sumon, hindi pinansin ni Roque ang joint panel at tumangging makipagtulungan at humantong sa mga autoridad na maglingkod sa order ng pag-aristo sa kanya tanggapan sa Makati, kung saan hindi siya matagpuan na nagdulot ng mga alalahanin ng sinasadyang pag-iwas. Nauna rito, sinabi ni Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers, chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs, na dapat panindigan ni Roque ang kanyang pangako na isumiti ang mga dokumentong inihiling sa kanya ng panel sa halip na i-dish out ang kanyang mga frustrations laban sa panel sa pamagitan ng iba't ibang social media platforms. Naglakas loob din si Barbers Roque na magpakita sa mga pagdinig ng Quad Common at bigyan ng katwiran ang pagtanggi nito na isumiti ang mga dokumentong hinihingi ng panel. Si Roque ay nasangkot sa pugo controversy dahil sa pagsama at pagtulong kay Cassandra Leong, isang opisyal ng Worldwide of Lucky South 99 gaming firm na magbayad ng mga ushers na may kabuuang $500,000. Inamin niya na on record ang pagiging abogado ng Worldwide ang kumpanyang nagpapaupa ng pura compound dito sa Lucky South 99. Si Roque, dating spokesperson ng nooy Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa isang social media post ay binansagan ang Quad Common bilang kangaroo court na
aaksaya lamang ng pera ng gobyerno sa mga pagdinig na walang patunay. Alas 10:44 na po ng umaga, ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Samantala, panalo na sa korte pagpapakita ng pangako ng government based illegal na droga, DOJ. Round 1. Ready, go! Nitong Lunes na ang ruling ng korte sa Maynila na hatulan ang 4 na katao kaugnay ng smuggling noong Mayo 2017 ng 6.4 bilyong pisong halaga ng shabu ay nagpakita ng pangako ng pamahalaan na sugpuin ang kalakalan ng illegal na droga. Ang Pilipinas na walang droga ay nasa abot-anaw lamang at hindi kailanman magiging imposibleng pangarap basta't patuloy tayong nagsisikap at nagtutulungan sa pagpaparusa sa mga taong may kinalaman sa illegal na droga. Pahayag pa rin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa 89 pahinang desisyon hinatulan ng Manila Regional Trial Court, RTC Branch 21 ang custom broker na si Mark Taguba at ang kanyang 3 co-accused ng declaration, smuggling, transportation at facilitation of smuggled goods at paglabag sa Custom Modernization and Traffic Act. Napatunayan ding nakasala sina Irene May Tatad, Fidel D. at Dong Ye Sien alias Kenneth Dung. Pinatulan ng korte ang 4 ng 40 taong pagkakabilanggo at inutusan silang magbayad ng multa ng 50 milyong piso para sa bawat isa sa 3 reklamo sa consolidated decision. Ito ay magpapadala na mensahe sa mga sangkot sa illegal na pag-aangkat na nariyan ang batas upang parusahan ng isang illegal na gawain. Pahayag ni Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhet. Alas 10:46 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. At siyempre, ito ay sa pagtataguyod ng lahat ng ating mga kolumnista, writer, correspondent na nasa iba't ibang area ng ating bansa. Partikular na po sa lahat ng ating mga nasa iba yung dagat. Good morning kay Kuyang Pastor Gilier Valencia, kay Kuyang Julius Perriors ng Canada, at kay Ate Linga Biana ng Taiwan. Magandang umaga po sa inyong lahat at mabuhay po kayo dyan sa inyong mga kinalroro. Samantala mga kababayan, 19 million illegal LPG tanks na samsam ng CIDG sa Caloocan. Round 1. Ready, go! Nakumpiska ng mga miyembro ng Criminal Investigation and Detention Group, CIDG, ang 19 na milyong pisong halaga ng illegal liquefied petroleum gas or LPG cylinder tank sa Caloocan City. Sa isang pahayag Lunes, sinabi ni CIDG Chief Major General Leo Francisco na ipinatupad ng Southern Metro Manila District Field Unit ng grupo noong September 14 ang search warrant na inisyo ng korte sa Makati laban sa mga may-ari, manager at operator ng Pyro LPG Refilling Station sa Barangay 163 sa Santa Quiteria, Caloocan City dahil sumano'y pagkakasangkot sa hindi autorisadong pagbibinta at pamamahagi ng mga produktong petrolyo. Sa operation, wala ni isa sa mga incorporator at may-ari ng kumpanya ang naroon, ngunit inalisto ng mga pulis ang 9 na empleyado na nagtatrabaho bilang human resources, personnel, office staff, refillers at driver. Ayon pa rin kay Francisco na kumpiska ang ilang malalaki at maliliit na filing skills ng may kaukulang
nozzles at hoses na ginagamit sa illegal repellents kasama ang 2 truck na ginagamit sa transportasyon ng illegally refilled LPG cylinders. Ang operasyon ay isinagawa sa ilalim ng Oplan Ligas ng CIDG sa nagbabaga ng mga hindi autorisadong LPG refilling stations, dealers at distributors. Nahaharapin ng mga suspek ang kasong paglabag sa batas, Pambansang 33 at Seksyon 40 ng Republic Act 11592 o LPG Industry Regulation Act. Alas 10:50 ng umaga, 10 minuto bago mag-11. Samantala, DPWH 280 milyong 280 milyong pisong road improvement projects natapos sa Pampanga. Round 1. Ready, go! Iniulat nitong Lunes sa Department of Public Works and Highways ang pagtapos ng road enhancement project sa nagkakalaga ng 280.31 milyong piso sa lalawigan ng Pampanga. Sa isang ulat, sinabi ni DPWH3 Director Rosilier Tolentino na ang mga gawain ay kinasangkutan ng iba't ibang road enhancement sa bayan ng Magalang at mga pangunahing lansangan ng San Fernando City. Sa kumpleto ng DPWH Pampanga 2nd District Engineering Office ang 187.21 milyong piso. Nagpaganda ng kalsada sa 2.48 kilometrong bahagi ng Manila North Road sa San Fernando City. Sakop ng proyekto ang asphalt overlay, reblocking sa intermittent sections at pag-install ng road safety devices sa kabahan ng abalang bahagi ng MNR San Fernando City sa barangay Tilabastagan, Sagin at Dilapas. Sa San Fernando City din natapos ng DPWH Pampanga Secundio ang road reblocking at asphalt overlay sa mga nasira na bahagi ng Jose Abad Santos Avenue sa Barangay Dolores at Barangay San Juan. Ang 93.1 milyong pisong halagang proyekto ay sumaklob sa pagpapabuti ng 1.93 km seksyon ng ASA. Kabilang ang pag-install ng mga palatandaan ng regulasyon at solar-powered traffic signal yellow blinker light sa mga critical na seksyon tulad ng RR Crossing Bridge Palawi, Red Lasatin Flyover at MNR Jasap Flyover. Samantala, iniulat naman ng DPWH Pampanga 3rd District Engineering Office ang pinahusay na mobility sa kasanayunan na dala ng matatapos lang na tulay na bakal sa Magalang. Ang 60 metrong bakal na tulay na pinalitan ng banging bridge ay inilagay upang magbigay ng mas ligtas at maasahang akses sa pagitan ng Barangay Turo at Barangay Balitukan. Sa pagkumpleto ng tulay na bakal, maaari nang ngayon ma-access ng mga lokal ang tulay gamit ang magaan hanggang katamtamang mga sasakyan. 7 minuto bago mag-11 ng umaga, ito ay hatid ng PBS RMM News TV Radyo na Dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotic. Turn on voice priority.
Samantala, 5 minuto bago mag-ikalabing-isa ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Samantala, PS naglag ng 18 Mpox cases. Round 1. Ready, go! Nasa 15 kumpirmadong kaso ng Mpox man ang naitala sa bansa noong August 18 ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa nitong Lunes. Ayon pa rin kay Herbosa, 5 na mga kaso ang nakabawi. This means na release na sila sa isolation. 11 na lang po ang nasa home isolation, 6 po sa Calabarzon, 1 naman po sa Cagayan. Bali, yun na lang po ang mga naka-confine, sabi niya. Sa isang press conference, ang lahat ng mga kaso ay walang epidemiological link dahil hindi nila nailapat ang infection sa sino mang sinabi niya. Hanggang ngayon, sinabi ni Herbosa na hindi pa inaaprobahan ng Food and Drug Administration ang anumang bakuna para sa Mpox sa Pilipinas. Right now, nakapila ako for vaccines, 2,500 doses, pero di pa siya nakakapasok. Sabi niya, ilang buwan na lang at inaasahan na ng Department of Health na matatanggap na ang Mpox vaccines. Gayunpaman, wala sa priority list ang Pilipinas tulad ng inihayag ng World Health Organization sa naibuhos ang supply ng jobs ng mga bansang nakakaranas ng Mpox outbreak. Ayon pa rin kay Herbosa, ang deteksyon ay isolation ay maaaring kontrolin ang pagkalat ng sakit at ang kalinisan at mabubuting kalinisan ay susi sa pag-iwas dito. Ang mga bakuna ay ibibigay lamang sa mga taong mataas ang panganib na mamatay kung ang tao ay may HIV o iba pang kasabay na karamdaman, dagdag niya. Ang Research Institute for Tropical Medicine ay naglalabas ng Mpox polymerase chain reaction testing retraining para sa mga opisyal na tumugon bilang testing site sa 2022 nang ideklara ang Mpox bilang public health emergency ng international concern ng WHO. Ang mga ospital na ito ay ang Baguio General Hospital, Lung Center of the Philippines, San Lazaro Hospital, Vicente Soto Medical Center, Southern Philippine Medical Center, Western Visayas Medical Center at Bicol Medical Center. Sa kasulukuyan, handa ng S. Avenue Medical Center na magsagawa ng Mpox PCR testing bukod sa RITM. I've ordered the chair of our National Task Force to buy additional test kits. Si Pobos na, para 1,800 lang yun nung nag-umpisa kami, sabi ni Herbosa. At sinusuri namin ang tungkol sa 25 o 30 sa isang araw sa karamihan. Negatibo, dagdag niya. Yan ang kabuwang mga balita mula sa bulwagan ng ating balita. Ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. At syempre, pinasasalamatan po natin ang pag-alalay ng ating ang ating production assistant sa araw na ito, si Ate Del Santos at Ate Rose Marie Paderon Lauson. Ayun din po sa lahat ng ating mga kasado patroller na nagatid ng mga mahalagang mga balita mula kay Kuyang Dan Torbeles, kay Kuyang Lando Luto, o kay Kuyang si Kuyang si Kuyang Joseph Elias Puntugon. Siyempre sa lahat po ng ating mga nakasubaybay at sumubaybay sa umagang ito sa ating palatuntunan, sa pangunguna po ni Maribel Remuyan at ang Viva KPP San Benito, to all members, yan, at si Kuyang Miguel Bourbon, si Jessa de los Reyes Regala at si Hulika. Ganun din po ang lahat
ang mga taga-Jores Homeowners Association ng Barangay Pantok. Pagpalang umaga at ano din po sa tanggapan po ng butihing kapitan ng Barangay San Roque ng lungsod ng Antipolo kay Kapitan Anding Kabasbas. Yan, at sa kay Kapitan Lionel Liba ng Barangay Dalig ng Antipolo City. At siyempre sa lahat po ng mga kapulisan at kasundaluhan sa iba't ibang dako ng ating bansang Pilipinas, mapagpalang umaga po. Siyempre po, likewise, binabati po natin ng magandang umaga si Colonel Vargas ng CIDG Antipolo City. Yan, magandang umaga po sir at sumayin niyo po ang mapagpalang umaga ngayong araw po ng Martes. At siyempre po mamaya inaririyan po ang team ng team po ng Kasado Media Group sa inyong tanggapan muli at maraming salamat po sa magandang kalooban na inyong pagtanggap sa kanila kahapon. At sabi nga po napakabuti ninyong opisyales at talagang sabi nga diplomatic yan. Kaya talagang itong si CIDG chief ng Antipolo City na si Colonel Vargas ay talagang napaka gentleman. Manang-mana talaga ikaw sa provincial director kay Colonel Maragon. Kaya congratulations po sa inyo sa inyong mabutang paglilingkod sa ating mga kababayan dyan sa Rizal, sa lahat po ng mga Rizalenyo. Kaya sabi nga po ang ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay ay patuloy na naglilingkod at naghahayag ng mga makatotohanan na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Partikular na po sa mga lalawigan, syudad at munisipalidad, lalo na po sa mga kabaranggayan. Siyempre, wag naman po sanang maging abuse authority kayo sa inyong mga kababayan. Sabi nga po ay kaya po kayo ay pinagkatiwalaan at hinirang ng mga taong sa inyo'y naniniwala ay para po kayo ay kanilang maasahan sa oras ng kagipitan. At magkaroon ng hustisya ang anumang reklamo na dumarating sa inyo. Ito man po ay mabuti o masama. Sapagkat sabi nga po hindi naman po pantay-pantay at pare-pareho ang pag-uugali ng bawat isa, ang bawat tao. Sapagkat sabi nga po may kanya-kanya silang pag-iisip na kailanman ang siyang patuloy na namumutawi sa kanilang mga pananaw sa buhay. Kaya ang tangi lamang po nating may share sa lahat ng ating mga nakikinig. Sabi nga po ay maging mahinahon lamang po at mapangunawa. Hindi po yung balyador o talagang sabi nga mapang-abuso sa kapangyarihan. Sabi nga po ay naging mabisa lamang po yung batas ng human right sa kanino man. Kaya sana naman po yung malabis na pagtrato na hindi naman dapat, huwag po naman natin daanin na porque may kakumpari ka, may ninong, o kapatid, o kamag-anaka na nasa pwesto, ay agad-agad ay yun ang pwede niyong ipagmalaki. At pwede na po kayong gumawa ng anumang uri ng pang-abuso sa inyong kapwa. Huwag naman po sana. Dahil kasi ang kailangan po ng ating lipunan ay yung makatao ka. Makapagkapwa, makabayan at makadiyos. Higit sa lahat, kailangan po talaga na kayo ay nagkakaisa at nagkakaipon sa magandang maghaharap-harap at pagsasama-sama. Siyempre, higit po sa lahat, kung ikaw ay maging magagalangin at mapagpatawad. Yan po ang kailangan ng ating bayan, yung may mga kategorya po na yung pong naglilingkod o maglilingkod yung makadiyos, makabayan, makakapwa, at makamasa. Yan.
Kaya sabi nga po, pag ang tao ay meron yan, sigurado inyong malalagyan. Hindi po yung sabi nga ng kasabihan ng mga matatanda doon sa mga kasabihan po, ito'y kawikaan lamang ng mga matatalim ang dila. Sabi nga doon sa mga may mga mahitsura na babae, sabi, humanap ng 4 na M. At saka ka na maghanap ng talagang totoong porsyonada mo kapag nakatapos ka sa 4 na M. Ano ba yung 4 na M na sinasabi? Matandang mayaman na madaling mamatay. Yeah. Okay, may mga nangyayari po talaga sa tunay na buhay yan. Hindi lamang po talaga sa pelikula ninyo mapapanood. Hindi lamang sa mga telenovela o mga subaybayin sa TV. Kaya sabi nga po ay talagang ang atin lamang po ritong alaala at paiwatig kaya ay maging practical ka lamang sa iyong buhay. Sabi nga ay may pagmamahal at may kasama ring pinansyal. At sabi nga po ay hindi man natin masisisi yung kanya-kanyang takbo ng pag-iisip ng ikangay yung may mga pangarap sa buhay. May pagkakaiba po yung sabi nga ay umibig ka sa may edad na mahal mo. Kaysa naman doon sa umibig ka, nakipagkasundo ko sa may edad, ang kailangan mo lamang pala ay pinansyal. Kaya aywan po, yun pong mga bagay na iyon, kapag ganun po ang pananaw, yun po yun ang ihinat na ending nun sa huli, nakakagawa ng hindi mabuti sa kapwa. Naniniwala po ba kayo na ang tao, kapag hindi sanay, na nasa karangyang buhay at may marami ng biyaya na tanggap sa kanyang mga kamay, ay nag-iiba at nagbabago po yung pag-uugali. Nagiging matapobre, o mapag-underestimate sa kanyang kapwa. Kaya sana naman po ang mga bagay na iyan ay talikuran po ninyo. Huwag po ninyong pamalagiin ang pagiging magaspang na pag-uugali. Sapagkat sabi nga po yung mangyayari lamang ang kahusayan ng ating komunidad o ng ating sambayanan kung ang lahat po ng tao ay nagsusunuran, nagkakadamayan, na nagkakaisa. Hindi po yung mapagmataas, mapagmalaki, at nanguhusga ng kapwa. Sana naman po ang lahat ng bagay na ito ay maging isang bahagi ng isang malaking mensahe sa sino man sa bawat isa. Alright, good morning kay Uyang Chudi Tulang, Soyman Jr. Thank you for watching. At kay Fernando Ota. Magandang umaga po, Kuyang Fernand Ota. Pagpalang umaga sa iyo at sabi nga'y kay gandang umaga ngayong araw ng Martes. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng ating kapuan, naway magsilbing aral po sa kanino man ang mahalagang bagay na nangyayari ngayon sa ating lipunan. Sabi nga po kung ikaw ay titingin sa panglabas na kaanyuan, maaaring ikaw ay maligaw ng iyong dadaanan. Landas na iyong patutunguhan. Subalit kung ang titingnan po natin ay yung pong pangkalooban ng ating nakikita at ng ating kapwa, siguradong ang direksyon na iyong patutunguhan ay tama. Hindi ka malilihis ng daan. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunang gabay at patnubay dito sa KBS RMM News TV. At sa lahat po ng ating mga taga-Studio 2,
Studio 3 at Studio 4. Maraming salamat sa inyong pag-alalay sa ating pagtatanghal ng ating palatuntunang gabay at patnubay. At syempre po, ngayon pong araw na ito ay hindi po ngayong palatuntunan na inyong hinihintay ng issue ng lipunan ni Kuyang Wayne Espino Lauson ng Bisayang Tisoy ay mayroon lang po siyang mahalagang inaasikaso at isineset up na mabuti. Na napakahalaga po para sa kanyang mga nilalakad sa panahong ito. At sabi nga nagpapakondisyon din po siya ng kanyang kalusugan sa mga, sabi nga po sa hindi inaasahang pangyayari. Siyempre talaga po, kaya mahirap din po talaga yung sabi nga nakikisali doon sa mga nagsisenior citizens. Kaya, siyempre sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtatangkilik sa ating programa ng Gabay at Patnubay. Nagpapasalamat po ako sa inyong paggabay at pagsubaybay sa humigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal. At syempre po mga kababayan, sa pangalan po ng ating station manager at siya nating publisher, President CEO Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman po mga kababayan, ito po yung abang lingkod ninyo, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman talagang gaanong kagwapuhan. Sigurado namang ito inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam at muling magbabalik sa araw ng bukas, ganap na 8 hanggang 10 ng umaga upang maglahad at maghatid ng mahalagang mga balita at mga informasyon na nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, mabalos, amigos. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.
upang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay